meeting at magkakatibong-tibong dito tayo hanggang alas 9 ng gabi. Subalit ngayon, hindi natin iyon magagawa. Ganun pa man, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, kami po'y tumutulog sa banal na trono ng iyong biyaya. Una sa lahat ay idinadalangin ko po na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng malakas na immune system, malakas na katawan. Ganun din po, dalangin ko po na sa pamamagitan ng salot na ito ay mamulat ang mga mata ng bawat isa na ito ay ginagawa mo upang yanigin, upang gisingin ang mga natutulog naming damdamin na aming espiritu. Kaya dakilang Diyos sa gabi ito, dalangin namin dakilang Diyos, kami po ay inyong pagindapatin at dalangin namin ang inyong kapangyarihang mga kamay ang siyang mag-ingat at mag-guide sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami. Imulat mo ang aming mga mata, imulat mo ang aming isipan, imulat mo ang aming puso sa katotohanan. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu Santo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto na pagbabatayan sa gabing ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Lucas chapter 3 verses 21 to 23. Ganito po ang nasasaad. Nabautismuhan na ang mga tao, ganun din si Jesus. Nang siya'y manalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Isang tinig ang narinig mula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Magtatatlong taon na si Jesus nang magsimula siya ng kanyang gawain. Ayon sa palagay ng tao, siya ay anak ni Jose. Ang Panginoong Hesus ay ipinanganak katulad natin, naging sanggol, naging bata, at naging matanda. Subalit ang kanyang kasaysayan simula sa pagsilang ay nabanggit lamang na siya ay sinilang sa isang lugar sa Bethlehem. Subalit simula noon, ang mababasa lang natin ang kasunod na kasaysayan ng Panginoong Yesus, siya ay tinakas papuntang Egypt, pagbalik, matapos pumatay si Herodes na gustong magpapatay sa kanya. Ang kasunod na noon ay nung siya ay 12 taong gulang na siya ay nakikipagtalo sa mga Pariseyo. Simula noon, wala na tayong mababasa na kasaysayan ng Panginoong Yesus. At ang sumunod doon ay ang pagbabautismo sa Kanya. Mga kapatid, si Jesus Christ ay nabautismuhan bago siya nag-umpisang magturo. Nabautismuhan siya bago
nag-umpisang magturo. Ayon sa teksto natin, sabi rito ay Jesus Himself began His ministry at about 30 years of age. Ibig sabihin, papunta na siyang 30 anyos bago siya nag-umpisa ng kanyang ministry. At dito po ay mapapansin po natin na pagkatapos mismo na siya ay bautismo ni Juan, doon naganap yung ministry ng Panginoong Hesus. Pansinin po natin, siya'y binautismuhan sa Mateo chapter 3, verse 13 hanggang 17. Pero, sangayon sa Mateo chapter 4, verse 17, nag-umpisa na siyang mangaral. Simula nang siya'y mabautismuhan, nag-umpisa na siyang mangaral. Pero bago siya nangaral, dumaan muna siya sa 40 araw na fasting. Siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Pagkatapos noon, siya po ay nag-umpisa. Sabi sa verse 17 ng chapter 4, mula noon, nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, magsisi kayo, malapit na ang kaharian ng langit. So yun po yung mababasa natin dito sa Biblia patungkol sa ating Panginoon. Simula sa kanyang pagbabautismo, pagkatukso sa kanya, at nagsimula na rin ang kanyang pagtuturo. Kung si Kristo ay nagturo bago sapitin niya ang 30 taon ng kanyang edad, at sang-ayon po sa kasaysayan, sa kapaniwalaan, si Jesus ay ipinako sa krus nang siya ay 33 bulan na. Dito magkakaroon tayo ng idea na si Jesus ay naglingkod mahigit 3 taon bago siya napako sa krus. Sapagkat nag-umpisa siya ng mga 30 anyos o wala pang 30 anyos siya nag-umpisa. So mahigit pong 3 taon ang kanyang paglilingkod. Unang-una na kanyang tinuro, dapat magsisi sa mga kasalanan sapagkat parating na ang kaharian ng langit. So yun po yung makikita natin dito. At kasunod nun, chapter 5 ng Mateo, ay nag-umpisa na siyang magturo. Ang unang-una niyang tinuro ay ang tinatawag na Beatitudes sa Ingles. At ito po ay tinawag na ang mapalad sa Tagalog. At dito ipinakita niya kung sino at ano ang buhay ng isang taong sumasampalataya sa Diyos. Isa-isahin po natin yung ang mapalad. Mapalad ang mga nagpapakumbaba pagkat makakasama sila ng Diyos sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis pagkat sila'y aaliwin. Mapalad ang mga maamo pagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran pagkat sila'y bubusugin. Mapalad
ang mga mahabagin, pagkat sila'y kahabagan. Mapalad ang mga may malinis na puso, pagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa, pagkat tatawagin silang anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, pagkat makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Pansinin po natin yung mga mapalad na ito. Ito ay para sa mga taong makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian. At ito yung dapat makita sa isang tao para siya'y makasama sa kaharian ng Diyos. Diyos lamang ang inaasahan. Siya ay maamo, ibig sabihin mapagpakumbaba, nagugutom palagi sa katuwiran. Ibig sabihin, ang mahalaga talaga sa buong buhay natin ito ay ang pagkagutom sa katuwiran, hindi ang pagkagutom sa pisikal na bagay, kundi sa katwiran. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Maging tagapagpayapa at hindi rin makakaligtas. Kahit ikaw ay tagapagpayapa, maibigin sa katwiran, makakaranas ng pag-uusig. So yun po yung makikita natin. Kaya sa verse 11, mapalad kung dahil sa akin ay hamakin kayo ng mga tao, usigin at pagwikaan ng iba't ibang masakit na salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magdiwang kayo at magalang, pagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So, yun po ang unang-unang mga pangaral ng ating Panginoong Hesus matapos ang tinatawag na bautismo. Ngayon, pag tinignan po natin bakit si Jesus nagpabautismo, ay napakasimple po ng sagot. Ang mga tao nagpapabautismo dahil nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pero si Jesus, alam natin na sinabi mismo niya na walang maibabatong kasalanan sa kanya. Siya ay nagpabautismo at sapagkat yun ay matuwid upang masunod ang kalooban ng Diyos. Sa makatuwid baga, ang pagbabautismo sa tubig ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun talaga yung pinakamalalim na espiritu ng pagbabautismo sa tubig. Okay? So, kaya tayo pong lahat ay kailangan magbabautismo kung talagang nagnanais tayong sumunod sa Panginoon. Ngayon, nagturo din po siya pagkatapos niyan, chapter 6, nagturo din po siya ng panalangin. Sa aklat ng Mateo, aklat ng Lucas chapter 11, nagturo siya ng panalangin kung papaano manalangin. Hindi ibig sabihin ay yun na lang palagi ang ating ipapanalangin, kundi yun ang pinakabatayan kung papaano manalangin. Ang panalangin sa Ama at kung ano yung iyong pagkangailangan, at ang panalangin ay hindi batay sa ating gusto, kundi batay sa kagustuhan ng Ama. So may mga katuruan tayong natanggap na sa pananalangin, iginigiit natin yung ating kalooban. Subalit sa pananalangin, hindi po ganon. Dapat hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung dito po sa panalangin, pansinin po ninyo halimbawa,
maganap nawa ang iyong kalooban tulad ng sa langit dito sa lupa. So kalooban talaga ng Diyos ang hinahanap pag nananalangin. Kasunod pa nun ay ang patungkol sa iba pang mga katuruan patungkol sa pamumuhay. Tinuruan tayo ng ang mga tao, ang mga Israelita, tinuruan ano ba yung kanilang tradisyon na merong naghihiwalay. Sinabi ng Panginoon na hindi yun gusto ng Diyos, subalit pinayagan sapagkat matitigas ang kanilang mga ulo. Ganon din, isa pang katuruan ng Panginoon dito sa chapter 5 ay ang matutong umibig tayo sa ating kaaway na napakahirap gawin. Pero kailangan natin matutunan na umibig sa kaaway. So, tinuruan din tayo ng Panginoon, una pananalangin, pag-aayuno. Mali din yung ating natutunan patungkol sa pag-aayuno. Akala natin ang pag-aayuno ay yung hindi ka kakain ng mga ilang araw. Ikaw ay nag-aayuno na at ikaw ay malapit na sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi po ganun ang ayuno na gusto ng Diyos. Ang ayuno na ginagawa ng tao, siya hindi kumakain at nagiging malungkot ang kanyang mukha upang malaman na siya nag-aayuno. Subalit sa Panginoon, hindi ganon. Kailangan mag-ayos ka at kailangan hindi nalalaman ng iyong kapwa na ikaw ay nag-aayuno. Ngayon, huwag ding magpakabalisa. Isa rin yan sa kanyang mga katuruan at marami pang iba. Turo ng ating Panginoong Hesus. Huwag humatol sa kapwa. Huwag hatulan ang kapwa. Mag-impok ng kayamanan sa langit. At yun po ay ang pamumuhay na matuwid. Isa pang bagay, marami niyang tinuro, palagi tayong humingi. Actually, sa chapter 7, verse 7, nakalagay dito kasi, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap at makakasumpong, kumatok at bubuksan. Pag ating pong binasa yan sa original ay keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Manatili tayong humihingi sa Diyos. Manatili tayong lumapit sa Diyos. Manatili tayong lumalapit, kumakatok sa ating Panginoon. Manatili tayong naghahanap sa Diyos. So mga kapatid, yan po yung mga pangunahing katuruan ng Panginoon. At kasunod na niyan ay ang paggawa niya ng mga himala. Paggawa niya ng mga himala at yan po ay humantong sa John chapter 11 kung saan binuhay niya si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing. At dahil doon, mapapansin po natin na ang mga kalaban ng Panginoong Hesus, ang mga Pariseo ay lalong nagalit sa kanya at pinagbalakan siyang patayin. So dito po, mapapansin po natin na sa aklat po ng Juan, magkaiba yung pagkakasunod-sunod. John chapter 11, si Jesus ay nagbuhay si Jesus ng patay. So, John chapter 11. Pag dating ng chapter 12,
pumasok na po kaagad yung triumphant entry. Chapter 12. At pagdating sa chapter 13 ng Juan, mapapansin po natin na sinabi na niya na siya ay patungkol sa kanyang kamatayan. So dito po ay makita natin na pagkatapos ng matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, si Jesus ay malapit na sa kanyang kamatayan. So dito po, ang talagang pinapakita sa atin ng Panginoon, hindi masyadong matagal ng silbi ang Panginoon sa Israel. More or less, ito ay nasa mahigit kumulang 3 taon at kalahati. At ang katapusan noon ay ang kanyang kamatayan sa krus. Mga kapatid, yan po yung kasaysayan ng ating Panginoong Yesus. Simula sa pagbautismo hanggang sa matagumpay na pagpasok at hanggang sa kanyang pagdakip. Ganon din ang kanyang mga katuruan upang tayo ay mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang mismong bautismo ayon sa kalooban ng Diyos at yung ginawa niyang pamumuhay sa Israel sa loob ng mahigit na 3 taon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Mismong nung siya'y dadakipin na, siya'y nanalangin siya na kung maaari ay hindi na ito matuloy. Subalit ang mahalaga, masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya po mga kapatid, lahat po ng ginawa ng Panginoon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po bibigyan ng komentaryo o bata pa siya sapagkat wala pa siyang sariling otoridad upang gumawa. Pero dito, pagsapit niya ng 29 years old, siya po ay nag-umpisa sa kanyang ministry. Mga kapatid, malaki ang posibilidad na si Jesus na bautismuhan 29 years old siya. At siya ay napako sa krus 33 years old. At magkakaroon tayo ng idea, mga humigit kumulang 3 taon at kalahati ang kanyang ipinaglingkod sa mga Hudyo upang ituro ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Sa aklat po ng Marcos, tinawag niyang mabuting balita o Ebanghelyo ang kanyang itinuturo. At yung lahat pang yun, yung mga beatitudes na yan, yung lahat ng kanyang mga itinuro, yan po ay kabuuan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Pagtutuwid sa likong pamumuhay. Tandaan po natin, sa John chapter 7, verse 19, walang isa man sa kanila ang sumusunod sa salita ng Diyos. At sinabi pa rin niya na kung ang basihan ng pagiging matuwid ay ang pamumuhay ng mga Pariseo, hindi tayo
makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan nating mahigitan ang mga Pariseo, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sumunod sa bautismo ng tubig, sumunod sa matuwid na pamumuhay hanggang sa huling hininga. Yun po ang dapat maging commitment natin sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Sumunod sa Kanya hanggang sa huling hininga. Simula nang mag-commit tayo sa Kanya, magpasakop sa Kanya, sumunod tayo hanggang sa huling sandali. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa mga katuruan na ipinahayag mo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa halimbawa na Kanyang ipinakita kung papaano sumunod, kung papaano maging matuwid sa iyong paningin. Maraming salamat po, Ama. At dalangin po namin, Panginoon, hindi lang kami ang matuto sa mabuting balita na ito, kundi ang mga iba't iba pang makikinig dito. Maraming salamat po, Ama, pagpalain ang bawat isa sa amin sa makapangyarihang pangalan